natin. Kanina kasi dinideny ng kampo ni BP Sara Duterte doon sa kanilang reply, mga kababayan na ad cotelam. 'Di ba? Ayaw po nila mga ka-GP Natics na tawag dito. Kumbaga pinaninindigan nila, wala naman kaming wala naman kaming ginawang mali. Ha? Wala naman silang napakita na ultimate facts. Wala silang naipakita na kontrata ng tawag dito, ng mamamatay tao at ng killer. Ngayon, mga kababayan, sinoplak nitong si Congresswoman Rene Co, ang aking crush. Kulot, may salamin, matalino. Nako, weakness ko yan. Kaya ngayon, mga kababayan, sabi dito, tangkang pagbatay, mga kababayan, nabinitawan nitong si Sara Duterte, tatak Duterte yan. Manang-mana raw sa tatay, like father, like daughter. Mga kababayan, ayan ang pahayag ni Congresswoman Rene Co. Bigay lang kami dito ng update sa nangyari sa House Committee on Justice. No, may finding na sufficient ang grounds ng third and fourth impeachment complaints para ipagpatuloy Romy Galura impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. No, magkakaroon na ng mga hearings, no, March 25, April 14, April 22, April 29. No, dito isasalang yung mga isasabina natin para sumagot sa mga alegasyon o suportahan yung mga alegasyon, whether that be VP Sara Duterte herself, yung sinabi nga po si Madriaga, at iba pang mga tatawagin pa at isasabina ng House Committee on Justice. No? Sa bagay naman po natin, bumoto tayo na sufficient ang grounds ng third and fourth impeachment complaints. Una, nandyan syempre yung betrayal of public trust sa hindi tama na paggasta ni VP Sara Duterte, no, yung pagtaksil niya sa tiwala ng taong bayan sa maling paggasta ng buwis na binibigay natin. At syempre, yung kanyang pagpatay, no, at ang pagpangako, pangongontrata ng pagpatay ng kung sino man, kung pangulo man yan o ordinaryong mamamayan, sa atin, tatak Duterte yan, like father, like daughter, pagpapatuloy ng culture of impunity na walang posisyon, no, na mag-occupy ng ikalawang pinakamataas na posisyon ng gobyerno sa Pilipinas. Mga kababayan, nakita nyo yung nasa likod. Si Eden Santos yun, di ba? Nakasimangot, mga kababayan, sa pahayag ni Rene Co na tawag dito yung tangkang pagpatay, yan ay impunity, di ba? Like father, like daughter. Pinahayag natin na ang rason kung bakit mabilis ito ay dahil wala pong sagot. Correct. Na binigay si VP Sara Duterte. Meron siyang response ad cautelam, with caution, pero wala po itong pagsagot sa mga aligasyong nasa third or fourth impeachment complaints. Her answer is a non-answer. And therefore, wala na pong mapagtalakayan ang committee kung na-impluensyahan ba yung submission niya doon sa Oo nga naman, mga ka-GP Natics. Simple as this. Paano ka sasagot sa isang bagay na wala namang laman? Paano ka magre-reply? Di ba dapat, mga kababayan, doon sa pagsagot ni BP Sara Duterte, magre-reply din ang tawag dito mga complainants. Di ba? Wala namang laman. So, anong gagawin ng complainants? Di ba, mga kababayan? Di-waive na lang nila yung part na yon para mapabilis yung proseso. Doon na isahan itong si BP Sara Duterte at yung kanilang kampo. Kasi ang ginawa nila doon, mga kababayan, sumagot pero hindi naman sagot. Di ba? Ang ginawa nila doon, parang nambabastos. Ang ginawa nila doon ay para umiwas. Kunwari, sumagot kami, pero wala namang laman. Walang patutunguhan. Di ba sabi ni Jingle Luistro kanina, mga kababayan, napakabigat ng akusasyon laban sa'yo. So therefore, dapat mas mabigat,
heavier ang mga sagot mo, mga kababayan. Hindi pwedeng walang laman. Hindi pwedeng lighter. Much more, walang laman. Efficiency of grounds. No, so therefore, standing yung mga allegations ng third and fourth impeachment complaint that the House Committee on Justice previously found was sufficient in form and substance. Kung gaano ka-decidido kayo na ma-impeach si VP Sara rate from 1 to 10? 10. No? Sa atin, wala pong puwang sa public service ang hindi po sinasabi ng maayos kung paano ginasta ang pondo ng kanyang opisina, ang pondo ng edukasyon, no, yung nangungontrata na magpatay ng kahit sino, no? At nariyan din yung iba't ibang mga aligasyon pa sa kanya, bribery, graft and corruption. Wala pong posisyon yun sa public service. Well, 10. So, una po, of course, kinagagalak natin na bumoto na sufficient ang grounds o sapat ang batayan para magpatuloy na finally sa hearing proper ang Committee on Justice sa mga impeachment complaints laban kay Vice Presidente Sara Duterte. No? Malinaw na may batayan at kapansin-pansin sa napakaikling sagot ni Vice Presidente na wala siya anumang actual na denial sa mga aligasyon. Hindi niya sinabi at any point na hindi totoo ang mga aligasyon. Ang sinabi Yan yung sinasabi kanina, mga kababayan, hindi pwedeng sweeping denial, okay? Kasi lalabas at lalabas dyan, mga kababayan, kapag ginamit mo yung sweeping denial, kasi parang general, di ba, yung kanyang pagsagot na denial. Pag ganyan, mga kababayan, hindi po pwede yan, parang sinabi mo na hindi mo dinideny yung mga aligasyon laban sa iyo. Parang yan ay ina-admit mo na. So therefore, yun ang maliwanag na sumasagot na siya, mga kababayan, na oo, ginawa ko yung mga yan. Parang ganon. bilang niya ay wala kayong ebidensya o kapos ang ebidensya nyo o di kaya nagsasite ng iba pang mga teknikalidad. Yun nga kanina, mga kababayan, di ba? Natatandaan nyo yung talaga pinagtatawanan natin. Naghahanap sila doon, dapat daw may kontrata na ipapakita kapag ang isang tao, mga kababayan, ay may ipapapatay. Dapat may kontrata daw sila. Yun daw yung nag-fill daw ang complainant, mga kababayan, to present a contract. Parang nabaliw ako doon sa sinabi na yun. Sabi ko, magagaling ba talaga na abogado yung 16? Bakit ganon ang kanilang argumento? Merong bang killer na papayag, mga kababayan, na kailangan meron silang kontrata? Baka hanapan pa ng NBI police clearance yan. Di ba? Sabi siguro ng killer, anak ng tinapa, illegal nga yung trabaho na gusto ko eh. Hahanapan nyo ako ng NBI, hahanapan nyo ako ng kontrata, hahanapan nyo ako ng police clearance. Ano to? Employee? Empleyado ba ako? Di ba? No? Sa halip na sabihin, hindi ito totoo at ang nangyari talaga ay ganito. No? Kung you would expect na kung talagang hindi totoo, ay ibabahagi mo na sa taong bayan. Ano ba talaga ang nangyari? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin nakikita ito. Pangalawang pinahihiwatig sa sagot ni Vice President, kaya may ad cautelam, ibig sabihin nun, tatakbo na naman siya sa Korte Suprema. No? Para magtago sa likod ng Korte Suprema at takasan muli ang pananagutan. No? Kaya hamon din po natin sa Committee on Justice at sa Kongreso mismo na dapat tindigan talaga ang pagiging separate at co-equal branch ng Kongreso
na may soul, may tanging kapangyarihan sa proseso ng impeachment. Oo, mga kababayan, may pag ang salita, mga kababayan, ay soul power. Okay? Kumbaga, bukod tangi yung ano na yan, yung na ibinigay sa Kamara, mga kababayan, yung proseso, yung rules ng impeachment. Okay? Ang pwede lang mag-intervene dyan ang Supreme Court, mga kababayan, sa technicality, sa procedural. 'Di ba? Kapag halimbawa, katulad nung nangyari nung nakaraan, dahil doon sa sinasabi nila 1-year bar rule, mga kababayan, kaya itong Supreme Court ay nakapag-intervene pagdating po dito sa usapin ng impeachment ni Sara. Pero as per Professor Antonio Contreras, mga kababayan, sa ngayon, wala na tayo nakikita na grounds para makialam ang Supreme Court. So therefore, mga kababayan, tuloy ang drama tuloy ang impeachment. Hindi na maaaring pahintulutan na madiskaril na naman ito sa pamamagitan ng isang desisyon ng Korte Suprema. Kung do you want to comment on Kong Toby's Chanco statement, sinasabi po niya na may mga ilang kongresista na kaya gusto ma-impeach si VP Sara dahil natatakot na baka pag siya po yung nanalong presidente sa 2028, papapanagutin daw po sila because VP Sara is all for accountability. How can she be all for accountability? Pinapakita nga dito na yet again ay balak na naman niyang takasan ang accountability sa sarili niya. Precisely, mga kababayan. Tama yun. Yung sagot ni Congressman Tino, mga kababayan, ay, yun ay propaganda lang, yun ay palabas lang, mga ka-GPnatics, ng kampo ni VP Sara Duterte, na sinasabi nila, kaya itong mga kongresista na to gustong ma-impeach si Sara kasi sisingilin sila kapag naupo na si VP Sara Duterte. That's bullshit. That nonsense, mga kababayan. Unang-una, si Sara Duterte, di ba? We want her to be accountable, to held accountable, mga kababayan. And yet, etong ginagawa ni Sara Duterte is always evading. Di ba? Yan ang ginagawa niya. Delaying, prolonging. And of course, mga kababayan, they wanted a prompt dismissal of this impeachment. Yan ang ginagawa nila. Diba? Tapos sasabihin ninyo that Sara Duterte is for accountability. That's BS. Mga kababayan, yung nag-isip niyan, yung nagsabi niyan, halatang halata DDS. Halatang halata na nanggaling sa kanilang kampo, mga kababayan, to, tawag dito, to misdirect. At para sabihin na itong lahat ay pinagplanuhan para hindi na naman makaupo si Sara Duterte at hindi makatakbo sa 2028 election. No, dahil again, yun ang ibig sabihin ng answer ad cautelam. Ibig sabihin nito ay naghahanda na siyang tumakbo sa Korte Suprema. So, paano siya, wala siyang karapatang magpanagot sa sino mang iba kung siya mismo ay hindi handa at ginagawa ang lahat para takasan ang sarili niyang pananagutan. Hindi dapat ito tungkol sa takot, kundi tungkol sa tama. Hindi dapat ito tungkol sa pananakot na naman dahil ang panawagan ng mamamayan ay tungkol sa pananagutan. Ayan, kaya dapat aktibo na nagbabantay at magtutulak ng pagtuloy-tuloy nitong impeachment proceedings dahil matagal na panawagan ng mamamayan ang accountability. At yung nakita kasi natin na sagot ni VP Sara Duterte ay wala talagang direktang sagot at pag-iwas na naman sa pananagutan at hindi yan papayagan ng mamamayan. Yon, mga ka-GPnatics, maliwanag na paliwanag yon, di ba? Ito ay kagustuhan ng taong bayan. We are looking to hold her accountability or accountable, mga kababayan, dito sa hinahanap natin how she spent the 612 million or the 125 million in 11 days. Paano ito lumabas? Paano ito, mga kababayan, nagastos? Saan ginastos? Yun ang kailangan nating malaman
Kung walang itinatago, wala namang problema eh. 'Di ba? Sabi nga nila, this is actually the right time for her to defend herself. Sobrang dami niyang abogado. Mga kababayan, hindi dapat sila umiiwas. Dapat ito ay hinaharap nila. Kala ko ba they wanted to have a bloodbath. Ba, 'di ba? Yan ang sinasabi nila. Oh. Anyway, speaking of that, mga kababayan, palagay ko kaya talagang natatakot na ang mga ito ngayon dahil sa mabilis na proseso, mga kababayan, dahil sa